Bumili na nga po pala ako ngayon ng mga seedlings na itatanim nga namin sa palibot ng lumang kubo. Gumawa nga rin ako nitong oregano at ihahatid ko nga sa school nila Arnie dahil habang nagtuturo nga siya biglang sumakit nga yung puson niya. Una ko nga ginawa ay kumuha muna ako ng dahon ng oregano. Kumuha na nga yung mama niya, dinagdagan ko lang para marami-rami nga yung magawa ko. Sakto pagkakuha ko ng dahon, kumukulo na nga rin itong kaunting tubig na pinakulo ko. Pagtapos kong hugasan ng mabuti yung dahon, inilagay ko na nga sa baso at saka ko naman binuhusan ng bagong kulong tubig. Ibababad ko nga lang ito ng ilang minuto hanggang sa magdilaw yung tubig. Pagtapos nga ng ilang minuto, ayan medyo madilaw na nga. Dahil pumasok nga rin siya na hindi kumain ng umagahan kaya pinaggayak ko na nga rin ng makakain niya at isasabay ko na nga lang sa paghati. Sarap nga ng ulam niya, nagluto nga si tita ng patola galing ngayon sa tanim ko at may halong ng pritong bangus. Napakaswerte naman nitong sila Arnie dahil may tagahatid pa nga ng baon. Aba, ngayon lang yan. Paano napakatamad naman kasi kumain ng umagahan tapos hindi pa magbabaon ng para sa pananghalian niya. Mahirap kaya yun, yung puro katrabaho tapos wala kang maayos na kain. Ako nga minsan para akong balisa kapag wala akong kain ng umaga at tanghali. Yung malipasan nga lang tayo ng gutom, nakakahilo na at mainit din sa ulo kapag nga nagugutom tayo. At doon nga rin nag-uumpisa ang sakit kapag hindi nga maayos ang kain natin. Ako yun nga sila Arnie, napakatamad kumain. Tapos kapag nataon nga nakakain na kami, napakaunti naman niya kumain. Sabi ko nga sa kanya dapat kumakain siya on time. O kaya naman kahit wala na sa oras, basta wag niya lang hahayaan na malipasan siya ng gutom. Sabi ko nga sa kanya kapag pinabayaan niya yung sarili niya, para niya na rin pinabayaan yung pamilya niya o kaya naman yung mga taong nagmamahal sa kanya. Pagdating ko nga dito, halos hindi nga siya makangiti dahil sa sakit nga na nararamdaman niya. Ganyan talaga sa aming mga babae, normal na nga din yan, lalo na kapag unang araw nga ng dalaw namin. Kapag nga nakakaramdam din kayo ng sakit ng puso, itry nyo nga rin tong oregano. Napakabisa nga nito, itinuro nga ito ng mama ni Arnie. Mga ilang minuto lang pagtapos nyong inumin yan ay makakaramdam na kayo ng ginhawa. Pag alis ko sa school nila, dumiretso naman ako sa bilihan ng seedlings. At pagdating ko nga dito, naabutan ko nga itong sinanay nagtatanim. Nakita ko nga yung ginagamit niyang lupa dito, ang taba, kaya naman pala ang gaganda nga ng seedling nila dito. At tignan nyo tong kalabasa na tanim niya dito, o napakaganda. Kung wala pa nga akong tanim na kalabasa sa bukid, bibili din ako nito. Kapag nga po pala wala akong mabilihan ng binhe, dito nga ako nagpupunta. Mas maganda nga kasi dito kapag nga seedling na yung bibilihin natin. Kasi ito, siguradong tubo na nga kapag itinanim natin, kailangan na lang natin dilig-diligan. Kapag buto kasi yung binili natin, napakamahal, hindi pa tayo siguradong tutubo. Bumili na nga rin ako ng seedling ng violet na talong kasi nga palipas na rin yung mga tanim kong talong sa kubo. Medyo niramihan ko na nga ang binili kong seedling dahil hatiin ko nga yung kalahati sa kubo at yung kalahati naman sa lumang kubo nila La Arnie. Pati nga rin itong seedling ng siling panigang, medyo niramihan ko na rin dahil lipas na nga rin yung mga tanim ko nito sa bukid. Kung naalala nyo nga po yung binablog ko dati na siling panigang, dito ko nga yung binili, diba? Napakakapal nga ng bunga, no? At bumili na nga rin pala ako ng seedling ng light green na talong dahil masarap nga din ito at nakakatuwa nga makita kapag namumunga na sila. Maganda nga rin kasi yung talong na yun, napakasipag nga nun mamunga, mas masipag pa nga yun mamunga kaysa dun sa violet na tanim kong talong. Yun nga yung mga bilog na talong, hindi nga katulad ng violet na pahaba. Masarap nga din yun, ipiprito tapos isasawsaw lang sa toyo na may kalamansi, mapaparami ka na ng kanin. Binigyan na nga rin ako ni kuya ng free na violet na alugbati dahil wala pa nga ako nito. Paalis na nga ako nito, bigla nga may dumating at nakilala nga ako. Tuwang-tuwa nga itong mga bata, gusto nga raw nilang magpa-picture. Lagi nga raw silang nanonood na ko. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta dito sa Antib at sa lahat ng nakakilala kapag nga lumalabas ako. Sobrang nakakatuwa at nakakataba lang po talaga ng puso na meron talagang may mga tunay at totoong sumusuporta sa'yo. Nakakatuwa nga dahil kahit ganito kababata, nanonood din ng vlog natin. At shoutout na rin kay ma'am, nakilala niya nga din ako dito sa bilihan ng lugaw. Maraming salamat po sa palaging panonood.